Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at ganoon din po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Welcome po dito sa ating pag-aaral na salita ng Panginoon. Patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon, particularly po sa Book of Revelation or ang aklat po ng Apokalipsis. Sa gabi pong ito mga kapatid, akin pong inaasahan at dinadalangin na kayo at kasama ang inyong pamilya ay nasa mabuting kalagayan at sana po ang biyaya ng Panginoon ay ating makamtan at patuloy po siyang manguna sa bawat isa sa atin. Sa gabi pong ito mga kapatid, pasalamatan po natin ang ating Panginoon na siyang nagbigay muli ng pagkakataon na mapag-aralan ang kanyang mga salita. Medyo nagkaroon po tayo ng problema sa ating software kasi gumagamit tayo nung una ng software na sabay po makapag live tayo both in Facebook and in YouTube. Pero ngayon po mga kapatid, medyo nagkaroon po tayo ng problema. Kaya medyo natagalan po tayo sa setup. Anyway, purihin pa rin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. So bago po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaralan, anyayahan ko muna kayo sa ating pagdasal. Thank you. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at sa iyong pagsama sa amin sa buong maghapon. Sa gabi pong ito, muli po kaming humihingi sa iyo ng tulong sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na kami po ay bigyan ng karunungan habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay umaasa sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan po kami nagkasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa Book of Revelation or aklat po ng Apokalipsis. At sa gabi pong ito ay magpapatuloy po tayo. Nung nakaraan po ay atin pong napag-aralan ang 144,000 at ang pagbukas ng seventh seal. So nakita po natin mga kapatid na ang inaantay po ng Panginoon sa ating kapanahunan ay ang matapos ang paglalagay po ng tanda sa 144,000 na kung saan ito po yung tatayo sa time of trouble na darating po dito sa sanlibutan at sila po yung makastand sa pagparito po ng ating Panginoon. Though meron pong great multitude mga kapatid, pero ito pong bayan ng Panginoon, the 144,000, yung last na batch po sa ililigtas ng Panginoon, ang siyang maka-endure sa darating po na pagsubok dito sa sanlibutan, lalo na po pag-aalis na po si Jesus Christ sa most holy place. Tatayo po sila sa harap po ng Ama na wala na pong tagapaggitna. At makita po natin na sa time na ito ay ito po puspusan po yung paghahanda na kailangan po natin mga kapatid. Kaya sa gabi pong ito mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at dito na po tayo sa topic about the seven trumpets. Bibigyan lang po natin ng linaw ito mga kapatid. The seven trumpets at yung atin pong napag-aralan with the seven seals and the seven churches, yun po ay nagbibigay po sa atin ng pananaw patungkol po sa kasaysayan ng bayan ng Panginoon. Makita po natin kung ano po yung rise and fall ng bayan ng Panginoon, paano po sila pinasok ng kaaway, paano po sila sinubukan na talunin po ng kaaway. But here in the seven trumpets, tayo po ay magtitrace ng kasaysayan po ng kabilang side, doon po sa side po ng kaaway, especially with paganism, the counterfeit
religion of Jesus Christ. Kaya po dito po mga kapatid, titingnan po natin, atin pong i-overview muna itong patungkol po sa 7 trumpets. No? Babasahin po natin mga kapatid, no? The 7 trumpets, Revelation 8 verse 6, sabi po dito, and the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. So nakita po natin nung nakaraan po sa ating pag-aaral na may 7 anghel na binigyan po ng 7 trumpeta, at nakita po natin na dito po sa Revelation 8 verse 6, andyan po yung 7 angels na meron pong trumpets at sila po ay naghahanda para po sa patunog nitong trumpets. At tandaan po natin mga kapatid that this will be on the part, mostly on the part of the enemy. Makita po natin ito habang tayo po ay magpapatuloy. So makikita natin mga kapatid sa pagpatuloy po dito, Joshua 6 verse 1, sabi po dito, now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor. So dito po mga kapatid, mga kaibigan, tiningnan po natin itong verse na ito, ito pong kasaysayan po ni Joshua habang siya po ay nag-lead sa Israel sa pag-conquer or pagbawi po sa Canaan mula po sa kamay ng mga squatter or yung mga nag-squat po nito, na kung saan ito po yung mga Canaanites or yung mga pagans. Kasi yung lugar na ito ay pinangako po ng Panginoon sa kay Abraham, ngunit sa time po na yung Israel ay naging bihag doon po sa kamay ng Egypt or sa lugar po ng Egypt, ang lugar po na ito ay inoccupy ng pagans. And then makita po natin mga kapatid that sinabi po ng Panginoon na binigay na po ng Panginoon itong Jericho. And Jericho was one of the hindrance. Isa po ito sa naging hadlang sa advancement po ng gawain ng Panginoon. So sila po ay naging hadlang sa pag-advance ng gawain ng Panginoon, which is to occupy the land that was promised to Abraham. Sabi po dito mga kapatid, ang utos po ng Panginoon, round about the city, Joshua 6 verse 3, and ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt do 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of rams of horns. And the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. So makita po natin mga kapatid na ang instruction po ng Panginoon sa pagtalo po dito po sa lugar ng Jericho ay napakasimple. Kailangan lang po nilang ikutan yung city once, for 6 days. Once a day for 6 days. Isang araw, isang libot po. At pagdating po ng pampitong araw ay lilibot po sila or iikot po sila doon sa city na iyon for about 7 times. 7 times po sila na iikot doon. At makita po natin mga kapatid na yung instruction po ng Panginoon that meron pong 7 priests or 7 po na pari na magdadala din po sila ng trumpet. And then sila po ay manguna sa ark, at kasunod po yung ark or the Ark of the Covenant kung saan
nandun po yung glory ng Panginoon, nandun po yung kanyang kautusan, the testament, no? Or yung kasulatan po, no? Ng agreement between God and His people. Or ito po yung tinatawag na covenant. No? So, pagdating po ng pagkatapos, no, ng pag-ikot, the priest or the priest will have to blow with the trumpets. No? At makita natin dito mga kapatid na napaka-solemn kasi within 6 days, hindi po talaga sila nag-ingay. Yung mga tao, hindi po sila nag-ingay. Paikot-ikot lang po sila, isang ikot bawat araw. At makita po natin mga kapatid, yung kasunod po dito, sabi po dito, Joshua 6 verse 5, sabi po dito, "And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him." So makita po natin dito mga kapatid, no, na ililigtas po ng Panginoon yung bayan ng Israel. At kung tutunog na po yung trumpeta, no, kailangan po nilang makinig. At kung marinig na po nila yon, kailangan po nilang sumigaw mga kapatid. No? Kailangan po nilang sumigaw. At pag sila ay sumigaw na, kasabay ng tunog ng mga trumpeta, darating po yung time, no? Or ang promise po ng Panginoon, yung walls, yung kanila pong mga refuge, no? Or kanila pong pananggalang ay gigiba. No? It will fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. So makikita po natin dito at maintindihan po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na pag narinig na pala ito ng bayan ng Panginoon, no? It is a sign for us to move forward for the advancement of the cause of God. Kasi ito po mga kapatid, mga kaibigan, bakit po ginawa po ito ng Panginoon na napakasimple po na paraan upang gapiin ang kaaway ng Panginoon is that to show, pakita po, no, sa sangkatauhan, even in the Israelites, to make an impression to them na sila po ay hindi nakikibaka para sa kanilang sarili or sa kanilang sariling lakas. Ngunit sila po ay sasamahan ng Panginoon, and the victory and glory belongs to God. No? Kaya makikita po natin dito mga kapatid that kagaya po, no, sa time ni Joshua, ito po ay pagpapakita ng intervention ng Panginoon. Or ibig sabihin po mga kapatid, darating po yung judgment ng Panginoon laban sa kanyang mga kaaway. At makikita natin dito, Joshua 6 verse 6, "And Joshua the son of Nun called the priests and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. And he said unto the people, Pass on and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord." So makikita natin dito mga kapatid, kasama po nila yung ark which contains the covenant of the Lord. No? Nandyan po yung promises ng Panginoon, nandyan po yung agreement, nandyan po yung commandments na kailangan po sundin ng bayan ng Panginoon. And they have to live up with that. No? Kailangan po sila mamuhay kasang-ayon po sa covenant na iyon upang ang Panginoon ay maging kasama po nila sa kanila pong gawain, no, na binigay ng Panginoon. Kaya makikita natin dito, it is a solemn work, no, of advancing the work of the Lord. So makikita natin dito mga kapatid, no, sa pagpatuloy, Joshua 6 verse 8, "And it came to pass when Joshua had spoken unto the people that the 7 priests, bearing the 7 trumpets of ram's horns, passed on before the Lord, and blew with the trumpets.
and the ark of the covenant of the Lord followed them. No? So ayan po, sila po ay nagpatunog ng trumpeta at ang ark ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. At makikita natin mga kapatid, no? As they advance, nandyan po yung standard of righteousness of God. No? Nandyan po yung pagpapakita or display of God's power, of God's authority na ginampanan din po, no, ng bayan ng Panginoon. And they are doing this by faith. No? Imagine niyo po, isipin niyo po mga kapatid, fresh na fresh po sila. No? Or they have been in the wilderness for about 40 years na paikot-ikot po sila doon sa wilderness. Hindi po nila agad narating yung Canaan. At makita natin dito that God, after 40 years, binalik po ng Panginoon yung kanyang promise. No? Nirenew niya po yung promise under the leadership of Joshua. Pinili po si Joshua ng Panginoon upang siya po yung manguna, no, sa mga tao na gawin o tapusin yung kanila pong gawain sa pag-conquer sa Canaan. At makikita natin dito mga kapatid that they have this standard of righteousness. Joshua 6 verse 9, and the armed men went before the priest that blew with the trumpets, and the reward came after the altar, after the ark. The priest going on and blowing with the trumpets. And Joshua had commanded the people, saying, Ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth until the day I bid you shout, then ye shall shout. So habang ginagawa po ito, no, ng mga priest, no, yung mga Israel, kailangan po sila na makinig. No? They have to concentrate, they have to focus habang nakikinig po sila, no, sa rams at umiikot po sila doon sa city na iyon. It is a solemn reminder for us mga kapatid, no, na habang tayo po ay gumaganap nitong gawain po ng Panginoon, we have to be in a solemn condition. And we have to realize and ponder na kailangan po nating isipin that we are moving, not just this earthly Canaan. No? Hindi lang po dito sa earthly Canaan, but we are longing for the heavenly Canaan. No? And kailangan po natin maghanda mga kapatid for the shouting. There will be a shout, there will be a loud cry among God's people to announce the glory of the Lord. No? So, Joshua 6 verse 11, so the ark of the Lord compassed the city, going about it once, and they came into the camp and lodged in the camp. And Joshua rose early in the morning, and the priest took up the ark of the Lord. No? At dito po sa verse 13, and the 7 priests, bearing 7 trumpets of rams' horns, before the altar, ark of the Lord, went on continually, and blew with the trumpets, and the armed men went before them. But the reward came after the ark of the Lord, and the priests going on and blowing the trumpets. Verse 14, and the second day they compassed the city once and returned to the camp. So they did 6 days. And it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day and compassed the city after, and the same manner 7 times. Only on that day they compassed the city 7 times. Alam niyo ba mga kapatid, mga kaibigan, if you will trace the story, no, patungkol po dito sa kanila pong paggapi sa Jericho, natakot po yung mga tao sa loob habang sila po ay umiikot, because they know, no, na paparating na po yung judgment. At yung time na iyon mga kapatid, we have to remember, no, kailangan po nating intindihin na kaya po sila din po ay na-delay, no? Kasi binigyan pa po ng probation,
no, or binigyan pa po ng pagkakataon ang mga taong ito na sila po ay magsisi. Kaya po, hindi po agad-agad, no, na alis yung mga Israel or yung bayan po ng Israel mula po sa Egypt, because God has given them probation. No? Binigyan po sila ng chance ng Panginoon. Ngunit dumating na po sila sa point, no? Dumating na po sila sa point kung saan napuno na po and they are being judged, no, ng Panginoon, and the Israelites will have to get again the promised land to Abraham. No? So makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na sila po, no, ay ginagawa po nila ito 6 days, no? Once a day for 6 days, and on the 7th day, kanila pong ginawa yung 7 times na umikot po sila at sabay-sabay po sila na tumunog. Verse 16 and 17, and it came to pass on the 7th time when the priest blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout, for the Lord hath given you the city, and the city shall be accursed, even it and all that are therein to the Lord. Only Rahab the harlot shall live, she and all are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. So makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na pag dumating na po, no, yung pampito na pag-ikot, habang sinabihan po sila ni Joshua na pag tumunog na po yung priest, no, yung trumpets ng mga priest, they have to shout for the Lord. No? Kailangan po nilang sumigaw, gumawa po ng ingay, pagkat binigay na po ng Panginoon yung city. At yung city po ay susumpain, no? Isa pong sinumpa na city, and lahat po na nandoon, no, are also accursed to the Lord. Maliban lang po sa kay Rahab at kasama po niya ang kanyang mga pamilya na nandun po sa kanyang bahay. At kung maalala po natin mga kapatid, itong si Rahab, no, when you trace the story, si Rahab ay ang babaeng nag-alaga at tumulong, no, sa 2 spies na pinadala po ni Joshua upang tumingin, no, upang tingnan po yung city na iyon. Nagpadala po si Joshua ng 2 spies. At tinago po ito ni Rahab, tinulungan niyang makatakas mula po sa Jericho, at ang pangako po ng mga spies, no, na si Rahab, kailangan niya pong i-gather yung kanyang family sa kanyang bahay upang sila po ay magkaisa doon at bibigyan po sila ng proteksyon ng Panginoon. Kaya makikita po natin mga kapatid that as this trumpet ay tumutunog, no, for 7 days or for 6 days na umiikot po doon, isa po yun na panawagan para po sa mga nandun na po sa boundary, na kung maaari sila po ay magsisi. No? Gaya po ni Rahab. Si Rahab, taga Jericho po siya. Pero nagkaroon po siya ng takot sa Panginoon. Naniwala po siya sa Panginoon. Kanya pong tinulungan ang sugo po ng Panginoon. Kanya din pong ginather yung kanyang pamilya. At naniwala po siya sa pangako ng Panginoon na ililigtas po sila. So the same with mga kapatid, no? Na habang ito pong trumpets ay tumutunog, it is a reminder for God's people to repent. No? Kasi darating po yung time na yung pinanghahawakan po ng mga malalakas na tao dito sa sanlibutan, yung kanila pong binubunyi na kapangyarihan ay mawawala po pagkat ang Panginoon ay gagawa po ng kanyang kaluwalhatian. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, no, that si Rahab ay nailigtas, at Joshua 6 verse 18, sabi po dito, And ye, in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest you make yourself accursed.
When you take the accursed thing and make the camp of Israel a curse and trouble it, but all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord, they shall come into the treasury of the Lord. Ito pong bantayan po natin mga kapatid, mga kaibigan. Kasi nakita po natin sa ating pong pinag-aralan in the 7 churches and also the 7 seals. Nakita po natin doon na meron pong pagsisikap ang kaaway na gapiin ang bayan ng Panginoon. But we have to remember na dito po sa 7 trumpets mga kapatid, makikita po natin yung intervention po ng Panginoon. Makikita po natin paano po gumawa ng intervention ng Panginoon upang ang kanyang gawain ay hindi po mapipigilan. No? At makikita din po natin dito sa 7 trumpets mga kapatid, mga kaibigan, that whatever have caused, kahit anumang bagay mga kapatid, na naging dahilan ng pagkarumi at dumating po sila sa punto na hindi na po sila mapapatawad ng Panginoon, kailangan po nating iwasan iyon. Kailangan po natin na wag galawin po iyon. Because if we touch anything na hindi po pag-aari ng Panginoon or mga bagay po na nandun po sa tinalo ng Panginoon, we will be accursed also. Tayo din po ay susumpain ng Panginoon. So we have to be careful mga kapatid. Kailangan po natin na maintindihan itong bagay na ito. No? So, makikita natin dito mga kapatid that it will be glory for the Lord. Joshua 6 verse 20. So the people shouted when the priest blew the trumpet. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up to the city, every man straight before him, and they took the city. And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox and sheep and ass with the edge of the sword. No? So ito po mga kapatid, talagang inubos po nila yung mga nandun sa city of Jericho. At sa Joshua 6 verse 22, but Joshua had said that unto the 2 men that had spied out of the country, go into the harlot's house and bring out thence the woman and all that she had, as she sware unto her. And the young men that were spies went in and brought out Rahab and her father and her mother and her brethren, all that she had, and they brought out all her kindred and left them without the camp of Israel. So makikita natin dito mga kapatid, na sino man ang magsisi at pumanig po sa Panginoon, they will be saved. No? Ito po ay isang harlot. No? Kung sa pananaw po ito ng sanlibutan mga kapatid, napakasama, napakarumi na klase po ng babae. Pero pag tayo po ay nagsisi mga kapatid, kagaya po ni Rahab, kahit gaano po kasama, kahit po gaano ka rumi, kahit gaano po kapula yung atin pong kasalanan, papatawarin po tayo ng Panginoon. Pag tayo po ay pumanig sa Kanya, we will be saved in the day of destruction. So makikita natin dito mga kapatid na si Rahab kasama yung kanyang pamilya ay nailigtas po ng Panginoon. Revelation 6:24, and they burned the city with fire and all that was therein. Joshua 6:24, and they burned the city with fire and all that was therein, only the silver and gold and the vessels of brass and iron they put into the treasury of the Lord, treasury of the house of the Lord. And Joshua saved Rahab the harlot alive, and her father's household, and all that she had, and she dwelleth in Israel even unto this day, because she heed the messengers which Joshua sent spy unto Jericho.
So naging bahagi po siya mga kapatid ng bayan po ng Panginoon kasi siya po ay nagsisi. Joshua 6 verse 26, and Joshua adjured them at that time saying, Cursed be the man before the Lord that riseth up and buildeth this city Jericho. He shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall he set up the gate of it. So the Lord was with Joshua, and his fame was noised throughout the country. So nakita po natin, sinumpa po yung city ng Jericho, at nakita po natin na niligtas po ng Panginoon ang kanyang bayan. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, nandito po tayo sa time na ito, na habang gumagawa po yung kaaway ng paraan upang mahadlangan yung bayan ng Panginoon sa kanila pong advancement sa work, God will do wondrous things. Gagawa po ng paraan ng Panginoon. Gagawa po ng intervention ang Panginoon. And God will do as He pleases. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, sana po ay maging bahagi po tayo nito ng Israel, that they were advancing, they are focusing on the work, nakikinig po sila, sinunod po nila yung utos ng Panginoon sa kay Joshua, and they were able to destroy by the power of the Lord, by faith, nagapi po nila yung hadlang sa gawain, at sila po ay nag-advance at kanila po nakuha yung Canaan. Sa susunod po na pagkakataon mga kapatid, mga kaibigan, titingnan po natin yung history po ng symbolical na paganism, or kasi yung Jericho was a symbol of paganism na hadlang po sa advancement ng gawain po ng Panginoon. We will also be looking at the history of paganism na atin po makikita sa hula, at ganun din po sa mga records in the Bible, and we will be studying, atin pong pag-aaralan ang aklat ng Daniel to trace up the history of paganism at paano po sila matatapos, ano ba yung mga intervention na ginawa po ng Panginoon, paano po na makikita po natin dito mga kapatid sa atin pong pag-aaral, especially in the book of Daniel din, na as we trace up the 7 trumpets mga kapatid, makikita po natin kung paano po nag-guide ang Panginoon sa history, paano niya po ginaid yung bayan, even the pagan kings, kung paano niya po ginaid upang magawa po yung kanyang kalooban dito po sa sanlibutan. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, we have to remember na kahit anuman pong mangyayari dito sa sanlibutan, kahit ano pong gulo ang ating nakikita sa ating paligid, God is always in control. Siya po ang nakakontrol sa lahat. So we have to trust in Him. We have to put our faith in Him, pagkat siya po ay worthy na atin pong na doon po tayo magtiwala sa Kanya. May the Lord bless us mga kapatid sa gabing ito, at maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin pong pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa mga salita na nagbibigay po ng liwanag sa bawat isa sa amin, na kayo po ay andyan na nakaantabay po sa bawat isa. Andyan po kayo sa kabila po ng mga pangyayari dito po sa sanlibutan, sa mga pagsubok na dinaanan po ng iyong bayan. Andyan po kayo na nakatingin, andyan po kayo na nag-guide sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging malakas po ang aming pananampalataya sa inyo, na mas lalaki pa po ang aming tiwala sa inyo, upang ang bawat isa sa amin ay hindi po magapi ng kaaway. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng kasigasigan na i-move forward ang iyong gawain, lalo na po nitong mga huling kapanahunan. Tulungan niyo din po, Panginoon, ang mga viewers, kasama po ang kanilang pamilya, na sila po ay magkaroon po ng
kapayapaan, magkaroon po ng kasigasigan sa bibigay po ng kanilang buhay sa iyo. At ganon din po sa mga nakakaranas ng mga pagsubok, mga sakit. Panginoon, kayo din po ang magbigay ng lunas sa bawat isa at magbigay saya sa kanilang puso at isipan sa kabila po ng mahirap na sitwasyon. Sa gabi pong ito, ingatan niyo po kami, ilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan at kasama po ang aming pamilya na ang bawat isa ay magkaroon po ng mahimbing na tulog, mailayo po sa mga taong masasama. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan na gawa laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin na inaasahan matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito at nais ko pong batiin ang atin pong mga viewers dito po sa ating live, sa aking mahal na ina, Julie Gustilo Wanse. Ganon din po kay Sister Chit de la Paz, Sister Joan Granito, Brother Ivan Ray, kay Ma'am Rosabella. Ganon din po kay Tita Titing, Neil Malin, Rian Billones. Ganon din po kay Rico Jean, kay Brother Andy Machicha, kay Jean Pierre Clever Donvade, at kay Brother Jason Bakuta, Sir Alvin Padagas, Rostom Bising. Ganon din po kay James Bibi, kay Tisa Malinaw, at Madeline Salares Lacaba, at kay Brother Eugene Kabuyaw, Brother Obey Salazar, at sa iba pa mga kapatid na hindi po natin nabanggit, na hindi po natin nakita dito sa screen. Kung saan man kayo nanonood, may the Lord bless you and keep you. And yung atin pong live mga kapatid, kasi po hindi na po tayo simulcast, or yung sabay po na Facebook and YouTube, kasi humihingi na po ng bayad yung ating ginagamit dati na stream, na sana sabay yun, YouTube at Facebook. Pero yung atin pong live po dito ay naka-record din, so we will upload this on YouTube. Pwede nyo pong mapanood po din ito. Kung gusto nyo pong balikan, ay ilalagay po natin yung link. At kung meron man kayong mga tanong, mga inquiries, pwede nyo pong i-comment or pwede nyo pong i-direct message po sa ating page. Once again mga kapatid, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong pagsama. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Purihin po ang Panginoon. Amen.